Unahin natin, lesson 1 natin is the type of patterns. Okay? So, syempre, bago ang lahat, kailangan natin mag-warm up. So, sa warm up po natin, gusto ko lahat magsasagot. Okay? So, in 1 minute, I want you to answer these numbers 1 to 5. Okay? Then type your answer dito sa ating chat box para nakikita ni Prof. D. Sige, 1 minute, go. Hindi po ba clerical ability ngayon? Ayan. Sorry sa tawag dito. Nagkaroon ng changes, nagpalit yung clerical ability at saka numerical ability, analytical ability po, no. So nag-switch po kami ni Coach Ryan ng time. So yung mga sub-professional, pasensya na po, hindi po tayo clerical ability ngayon. Pero, mas maganda po makinig pa din po kayo kahit na hindi tayo clerical ngayon. Since some of the topics naman po maaaring lumabas pa din sa civil service exam po ng mga sub-professional. No? So, nag-switch lang po. Yung schedule ng clerical ability naging analytical ability. Yung analytical ability po sa schedule ni Coach Nicole naging clerical ability naman po. Okay po? Sige, bigyan ko kayo ng 1 minute to answer numbers 1 to 5. Yan, kagaya po nitong 1 to 5 na to, yung number sequence, meron din po niyan sa numerical ability, no? So, mapa sub-professional, mapa professional, um, maaaring may mga may encounter kayo na gantong problem. So, yun po. Tapos na po ba? Okay, so time's up. 1 minute lang po. Warm up pa lang naman po yan. No? Yan po yung mga pinakamadadaling problem. Okay, so what is your answer in number 1? Sige nga, pakitype dito sa ating chat box. What is your answer for number 1? 79, 71, 81, 83. Yan, magkakaiba tayo ng konti. Okay, so dito guys, kung mapapansin nyo, okay, ang answer po dito is 81. Okay? So dito kung mapapansin niyo po, yung mga numbers natin, ito yung tinatawag na perfect square number, no? Pag sinabing perfect squares, ito yung sagot sa 1 square, no? 1 square or 1 times 1, 1. 2 square, this is 2 times 2, 4. Yung 9 po, that is 3 square, kaya naging 9. Yung 16, 4 square, this is 5 square. Yan. So, ganito po siya. No? So, 8 times 8, 64. So, yung 9 square yung dulo natin. So, 9 times 9, 81 po yung sagot. Okay? Yan. So, next, number 2. Ano pong sagot niya sa number 2? Sige nga, number 2. 3, 9, 15, 21, 27. Okay, sobrang easy. The answer is 33 po. Okay? Yan, 33 po yung sagot. Ang ginagawa po dito, nagpa-plus 6, no? Kung di ako nagkakamali. Yan. Lahat po yan, plus 6. So, 27 plus 6, 33. Next po, number 3. Anong sagot niyo po sa number 3? Number 3. 35, 28, 21, 14, 7. So, next is 0, syempre. 0 po ang sagot. Very good. So, ang ginagawa dito sa number 3, nagma-minus 7. No? Minus 7. 35 minus 7, 28. Minus 7. 21 minus 7. 14 minus 7.
7, and then 7 minus 7, 0. Yan po. How about number 4? Ano pong sagot niyo sa number 4? Number 4, the answer is very good. The answer is positive 1 po, no? Yan, 1 po yung sagot dito sa number 4. Kung saan ang ginagawa is nagdi-divide po tayo ng 3. 81 divided by 3, 27. Divided by 3, 9. Divided by 3, 3. Then 3 divided by 3, the answer is 1. Okay, so I know naman nasusundan nyo po. Next, last one, number 5. Number 5, anong sagot natin? Negative 96. Very good. Tama po yung negative 96 natin, no? So, ang ginagawa, syempre, alternating yung sign. Positive, negative, positive, negative, positive. So, negative. Negative yung next number. Then, bukod doon, nagta-times 2 tayo, no? 3 times 2, 6. Times 2, 12. Times 2, 24. Times 2, 48. Then, 48 times 2, 96. Yan. Okay, so na-warm up po ba lahat? Ito po yung ating warm up na kumbaga pang-exercise ng brain cells. Okay, so type G nga po kung may natutunan dito. Type G nga po tayo. Yan, attentive ba lahat? So gusto ko active mag-participate na para di tayo antokin. Alam ko medyo gabi na. Alright, so move tayo. Now, let's move on to 30 seconds challenge. So dito guys, try nyong sagutan yung ating problem in 30 seconds. Okay? So magbibigay ako ng isang item. Then try nyo pong sagutan yung ating given problem. Okay? Number 1, 30 seconds, go. Anong sagot nyo dito sa number 1? 30 seconds. Okay, so time's up. The answer is letter. Dun sa choices natin, anong mga sagot? Madali lang naman siya, no? So dito, kung mapapansin nyo, may dalawa tayong pattern. Una, yung kay 5, 7, 9. Kita niyo yan? Kay 5, 7, 9, ginagawa, nagpa-plus 2. Okay? Nagpa-plus 2 tayo dyan. Ang problema, dito sa may pattern natin kay 25, ito, yan, siya yung karugtong ni 19. So kung meron tayong 25, tas meron tayong 19, so ano kaya yung gitna ng 25 and 19? So pwede mo namang isipin, no? So that is 22. So anong ginawa? Nagma-minus 3. 25 minus 3 naging 22. 22 minus 3 naging 19. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang pattern dito. Ang tawag po dito is alternating patterns. Yan. So hindi lang pala isa, no? So minsan dalawa yung pattern natin. So ang sagot natin dito is letter B. Okay? Next, number 2. Sige nga, number 2, 30 seconds, go.
Okay, so the answer is letter C. Very good. Ang sagot po is 14. Simple lang naman yung pattern dito, no? So, ang pattern po nandun sa magkakatabi. Ito, 62 to 64 plus 2, 30 to 32 plus 2. So, syempre dito, 14 to 16 plus 2 lang din po yan. Okay? So, naintindihan po ba guys? Yan, ganyan lang yung pattern niya. Easy lang naman. Next, number 3. Number 3. Sige nga. Number 3. Okay, so the answer is letter C, 14. So dito ganun pa din, magkakatabi pa rin yung pattern, no? So nandito lang. So 100 divided by 2, 50. The next, dito naman, 52 divided by 2, naging 26. So same lang dito. 28 divided by 2, magiging 14. So 14 po yung tamang sagot. Okay? Yan, ganyan lang yung pattern. So next, pa-screenshot po ng number 2. Ito yung number 2. Ayan, ganyan. Ito yung number 2, Sir Jomar. Anyway, recorded naman yung ating sessions. So, pwede nyo pa rin pong mabalikan, no? And later, isisend ko po yung pinaka PowerPoint presentation ko sa group chat. Para meron kayo yung pinaka slides ko at the same time yung answer key. Yan. So, next, ito yung number 3. Next, number 4, 30 seconds. Go. Sige nga. Ito, medyo tinaasan ko yung numbers. Anong sagot niyo dito sa number 4? Okay, so the answer is letter number 4, letter. Try natin. So ano ba yung pattern? Ang pattern dito is magta-times po tayo ng 2. 113 times 2, this is 226. 226 minus 1. Magma-minus 1 tayo. Kaya magiging 225. Ito po yun. Di ba? So, 225, try natin, times 2, magiging 450, minus 1, ang sagot po niyan is 449. Ito po yun. Ibig sabihin, ang pattern natin dalawa. Magta-times 2 ka, pagkatapos mag-times 2, magma-minus 1. Okay? Sino yung naglalagay ng check dito? Okay, so next. So following the same pattern, 449 times 2, this is 898 kung di ako nagkakamali. Then minus 1, this is 897. So 897 ang sagot, no? Letter C. Okay, so mukhang nakuha naman nung lahat. Yan, puro letter C naman yan. But konti lang yung nagsasagot. 106 tayo ah. Ang konti na nagsasagot ah.
Okay, so next, number 5. O, sige nga, number 5. Ano sagot dito? Yan, ito number 5. Medyo mahirap. Mas maganda nagtatry lahat para masaya. Number 5, may nagsagot na si Allen, si Saven, letter A daw. Yung iba, ano sagot guys? Okay, sagutan natin. So dito, tignan natin, no? Try. 5 times 2, ang sagot po dyan is 10. Pero 9 yung kailangan natin. So ibig sabihin, magma-minus 1 ka. Minus 1 magiging 9. Ito na yung 9. Okay? Next, nasa 9 na tayo. 9 times 2, ang sagot po dyan is 18. Ngayon, paano siya magiging 21? Magpa-plus 3 tayo. Diba? 18 plus 3 naging 21. Ito na yung 21. Next, applying the same pattern. 21 times 2, 42. Ngayon, paano siya naging 37? 37 kasi yung next number eh. Magma-minus 5. So, magiging 37. Okay? Next, 37 times 2, magiging 74. Then, magiging 81 siya. Ang gagawin mo, magpa-plus 7 ka. Ngayon, anong nakita nating pattern? Ibig sabihin, magmumultiply tayo ng 2. So, 81 times 2 magiging 162. Ngayon, anong isusunod natin dito? Tignan nyo. Meron tayong minus 1, plus 3, minus 5, plus 7. So, anong gagamitin natin? -9 po. Okay, magma-minus 9 tayo. So, di ba naging 1, 3, 5, 7, 9 yung pattern dito? Okay? So, 1, 3, 5, 7, 9 yung pattern. Tapos, minus, plus, minus, plus, minus, no? So, 162 minus 9, yan na po yung magiging sagot natin. This is 153. Yan. So, letter B. Yan. Nasundan ba yung pattern? Medyo mahirap, no? Kasi parang ano, hahanapin mo talaga eh. Yes, very good, Joanne. Add number. Add number to. Ito, add. Medyo tricky siya, no? Kasi kailangan parang iisa-isahin mo eh. Hindi siya kagad yung makikita mo, nagpa-plus 5, nagta-times 2, no? So, si CSE, ganyan yung mga nilalagay niya, yung medyo may palaisipan. Okay? So anyway, I know naman, naintindihan niyo yung ating number 5. So move tayo. Mahirap po. Opo, mahirap po talaga. Kaya po tayo nagre-review. Yan, okay lang po yan. So anyway, quiz naman tayo, di ba? So, lagi naman ganun. Pag nagturo si teacher, may quiz. So, sa quiz po, isipin nyo, ito yung actual civil service exam. Mas maganda kasi napapractice po kung paano kayo mag-isip, no? Yun po yung kailangan nyo sa March 7, March 8. Anyway, move tayo. Ayan. Coach, give us enough time. Okay po, sige po, Ma'am Riza. And sige, 5-minute quiz tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Usually po kasi, tandaan nyo, in every one question, kailangan 1 minute lang yung time frame natin, no?
kahit po sa actual civil service. Kasi pag sobrang tagal niyo po sinagutan, mauubusan po kayo ng time. Yan. So, pakitry po. In every one question, 1 minute. Good luck po for 5 minutes. Done na po. Tapos na po ba ang lahat?
Okay, so time's up po. Finish or not finish? Check tayo, guys. Number 1. Anong sagot natin sa number 1? Sige nga. Number 1, anong sagot? Letter B. 12 letter po. B, 12. Tama ba? Anong pattern natin? Sige, para ma-review ng iba. Anong pattern natin? So, tatlong sagot yung nakikita Divided by ko. 2 po. Letter D, tsaka may nagsagot din Divided ng by B. 2 plus 1. Divided by 2 natin. So, magiging... Divide by 2 plus Plus 1 1. plus 2 plus 3 plus 4. Okay, yun. Nagets ko na. Yan. So, kompleto na yan. So, divided by 2, this is 63, then plus 1. Plus 1. Kaya tayo naging 64. Divided by 2, this is 32. And then, plus 2. Kaya Plus naging, 2. kaya naging 34. 34 divided by 2, this is 17. 17 Then plus plus 3. 3. Yan, nagagets na, no? Yan, mukhang tama na lahat. Then divided by 2, 10 plus 4, 14. Divided by 2, 7. So, plus 5 tayo, no? So, ang sagot, 12. Letter D as in dog. Yan. So, ito yung pattern. Ito yung nawawalang pattern. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Yan. Yan. Very good sa chat. Okay? So, next. Number 2. Anong sagot niyo sa number 2? A. 44. A, 44. Okay. Yung iba. Plus 5. Yung iba. So, sa iba, letter A din, no? So, majority letter A. So, plus 5 daw yung ginawa. So, try natin. Dito kasi, plus 9, Minus 4 then minus 4, and then plus plus 9 po 9, ulit. and then minus 4, and then plus 9. So, ang lalabas, 44. Very good. Ganyan lang siya. Okay? Yung iba naman, ang ginawa dyan is dito na lang, nag-plus 5 na lang dito. Tama? Same lang naman yun. Yan, same lang naman. Yung iba nag-plus 5, yung iba nag-plus 9, minus 4, plus 9. So may kanya-kanya to po tayong technique. Ang importante dito is pare-parehas kayo na naiisip na tamang sagot. Okay? Yan. So maraming pwedeng strategy ha. Baka kasi mamaya mag-stick kayo sa isa. So minsan may dalawa, may tatlong solutions. Lahat yun tama. Okay? Next. Number 3. Anong sagot niyo sa number 3? Ito medyo madali. A po. Try natin. So dito sa una, plus 5. Sa pangalawa, plus 10. Plus 5, plus 10. So dito, anong gagamitin natin? Plus 20 po. Plus 20. Very good. So that is letter A, 46. Kasi pagdating dito, magpa-plus 40 tayo. Okay? Plus 5, plus 10, plus 20, plus 40. Yan, medyo madali naman yung number 3. Next, number 4. Number 4, this is 126, 64, 34, 20, 14. Anong ginagawa? Anong pattern natin dito? Number 4. But parang naiba yung number 4 ko. Parang may mali. May mali ba ako? Opo. 198 dapat yung una naman. Ay, oo nga. Oo, okay. Oo nga, hindi ko siya na-edit. And thank you. Dito ko na lang siya isa-solve. Yung number 4. So, ang sagot nyo is letter C. Tignan natin. Dito, nag-minus 4. Dito naman, minus 9. Dito naman, minus 16. Anong gagawin natin dito? Minus ilan? Minus 25. Very good, Allen. Magma-minus 25 tayo. So, ang pattern dito yung perfect square number, no? Diba? Ito, yung 4 kasi, that is 2 times 2. Naging 4. Yung 9 naman, that is
3 times 3. Yung 16, that's 4 times 4. So sa last, ang gagamitin natin, 5 times 5. Okay? Yun yung mina-minus. So ang sagot, 144. So letter C. Yan. Naintindihan po ba bago tayo mag-move? Nagets naman. Okay, next. Number 5. O, number 5. Anong sagot nyo dito? Tama ba yung 5 ko? 5, 17, 37, 65. O, ano? Anong pattern natin? Sige, pattern na. Ang sagot ay 101. Yung iba, anong sagot? Okay, so dito parang ang ginawa, plus 12. Tama ba? Plus 12. Dito naman, plus 20. Dito naman, plus 28. Tama? So, ang ginagawa, nagpa-plus 8 tayo dito. So, ibig sabihin, kung nagpa-plus 8 tayo dyan, so this is 28 plus 8, this is plus 36. So, 65 plus 36, this is 101. No? Yan. Letter D. Tama po ba yung solution ni Prof. D? Yan. Yes na yes. Sabi. Yan. Very good. O, ganyan yung pattern natin. Okay? O, sige nga, kunin ko yung score nyo. Anong score nyo, guys? 5 over 5. Anong score nyo? Patingin nga. Patingin nga ng quiz score nyo, guys. 3. Yung iba may naka-5, may naka-3, may naka-2. Oh, maraming naka-3. Ang passing natin 4. Ang passing natin is 4 over 5 kasi ito yung 80%. No, 80% ng passing sa civil service. Kung ang score mo is 3, that is 60%. Kung 5 naman, 100%. No? Pasado, ayos na. Okay, yan. So move tayo guys. Yan, medyo marami pa. Warm up ulit tayo, no? Sige. Tandaan niyo yung mga score niyo, ha? Ito-total natin lahat ng score niyo sa quiz. Yung may highest score, may regalo. May regalo kay ano? Kanino? Sa lowest. Okay. Sige, tignan natin. Warm up ulit tayo. This time letters tayo. Sige, bigyan ko kayo ng 1 minute to answer the following problem. Go 1 minute. Okay, check tayo guys. Warm up pa lang naman to. Marami pang susunod. Anong sagot nyo sa number 1? Madali lang naman. G po. A, B, C, D, E, F, G. Sana ganyan lang tanong sa CSE, no? Ang dali. Ayan. Next, number 2. Anong sagot? N. N N. po. N. Okay, so ang ginawa, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, so N. No. So, nag-i-skip ng isang letter. Isang letter yung ini-skip dito. Next, number 3. Anong sagot sa number 3? Warm up lang to ha, kaya medyo P. madali. Okay, so try natin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh, P ang sagot. Very good. Very good. Next, number 4. Anong sagot sa 4? PR. P, R. Try natin. PR. A, B, C, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Siyempre yung Q, then R. O, PR tayo, PR. Okay? Yan, mukhang nagigets naman. Last one, number 5. IG. A, B, IJ po. yung C, D, nagkapalit, no? Nag-interchange. E, F, G, H, kapalit. H, I, J, hindi magkakapalit. Ayan. I, J ang sagot dyan. Yan. Na-warm up ba tayo sa mga letters? Gagaling kayo sa alphabet. Okay, so proceed tayo. Yan, sana ganito lang, no? Puro alphabet lang. Next. Syempre, after nyan, ayaw mag-move. 30 seconds challenge tayo. Let's proceed to 30 seconds challenge. Number 1, anong sagot? Pakitype ng sagot sa chat box na lang. Number 1, anong sagot? A, B, C, or D? Okay, so try natin. May mga naisagot na sa chat box. Dito parang alternating pattern siya, no? Tignan nyo to. A, B, C. Ayan, no? A, B, C. Hindi siya connected doon sa isa. Ito, B, C, D, D. B, C, D, then D, E, F, G, then H. So, anong next natin dito? Anong next natin? Sige nga, anong sagot nyo? So try N. natin H, I, J, K, L, M, so N. Bakit N? Kasi nga, yung numbers ng letter na ini-skip, di ba dito 1, dito 3, syempre dito dapat 5. Okay? Naintindihan naman, guys. Naintindihan? Oo, plus Opo. 2. Plus 2, sabi ni Carla. Yan. Nakakalito siya ng konti, no? Pagka medyo... Anyway, magigets nyo din naman yan. Next. Number 2. Sige nga. Thirty seconds yun. 30 seconds. Number 2. Anong sagot nyo? Q, P, O, N, M, L, K, J, I. Medyo mahirap pagka, no, paatras. So, doon tayo sa dulo magsisimula. Dito tayo. C, D, E, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. So, ang nawala, C, D, E, F, G, H. So, H, G, F. Letter A yung sagot. So, ang nangyari dito, reverse. Pabaliktad, no? From right to left tayo. Pero alphabet pa rin naman siya. So, magigets niyo yan. So, pwede palang ganon, pabaliktad. Okay? Next. Number 3. Go.
Number 3, anong sagot? Letter C daw, ISS. Paano ba nakuha yon? Try natin. C, D, E, F, G. So, H, I. Ay tayo dyan. Sa unang letter, no? Ay tayo. Next, M. M, N, O. So, P, Q. And then R, skip S. So, ISS. Letter C. Ayan. So, kumbaga may ini-skip lang na isang letter. Yung first letter na pattern para kay first letter. Yung second and third letters para naman kay second and third. Okay? Nasusundan ba guys? Type G nga tayo kung nasusundan. Type G. Yan, no, naintindihan naman. I know. Very good. So next, number 4. Number 4. Try naman natin, this time may number. Sige nga, letter and number tayo. Number 4, we have A3E, C6G, E12I, G24K. Sige nga, anong next number natin? Anong sagot? Try natin. A, B, C. Ayan, no? 'Di ba? Then D, E, F, G. So H, I. Tama? I tayo. So next, dun tayo sa number. 3, 6, naging times 2. 6, naging 12 times 2. Then 12 times 2, 48. 48 times 2, this is 48. 24. 24 times 2, 48. So wala na tong dalawa. So dalawa na lang ang choice. It's either C or D. Next. Dito tayo. E, F, G. Ito yan. G, H, I, J, K, then K, L, M. So, I-48M. So, letter D ang sagot, no? Letter D. So, we have I-48M. Yan. Madali lang naman. So, medyo ano lang, marami lang iniisip, no? Yan. So, next. Pag may question, pwede kayong mag-chat, ha? Next. Number 5. Number 5 tayo. Sige nga, try natin. Number 5, anong sagot nyo? 30 seconds. May nagsagot ng B, may nagsagot ng A, yung iba. Anong sagot? A, B, A, D, B. Magkakaiba. Try natin. J, K, L, M, N. Diba? J, K, L, M, N. Next. A, B, C, D, E. So kung ne, wala na to. Bawal na yung A. Next, K. K, L, M, N, O. No? K, L, M, N, O. So, Neo. Kung Neo, wala na to. Last one, dun tayo sa number. 2, nag-plus 4. Ito naman, nag-plus 8. Ito naman, nag-plus 12. Ibig sabihin, 4, 8, 12 yan. So, nagpa-plus 4 tayo dyan. Di ba? So, kung plus 4,
Ito ay 16. magiging plus 16. So 26 plus 16, this is 42. Neo 42. So letter B. Letter B tayo. Nasundan po. Type G nga ako naintindihan. Type G. G tayo, G. Okay, quiz tayo. 5 items, no? 5-item quiz tayo. Sige nga, sagutin niyo tong number 1 to 5. O, isipin niyo, civil service exam to. Go. Okay guys, let's check. Tignan nga natin kung nakuha nyo. Number 1. Anong sagot niyo sa number 1? C. Number
Number 1 muna tayo. So, this is, anong pattern natin? Try natin. D, E, F, G, H, I. Dami ah. I, J, K, L. Then, L, M, N, O, P. So, alternate, no? 4, 2, 4, 2. So, 4 plus 4 plus 2 plus 4 plus 2 yung nangyayari. So, Q, R, S, T. Ayan o, R, S, T. Then, dito naman, U, V, W, X, Y, Z, A. So, pagka umabot tayo ng Z, babalik tayo sa A. Then, B. So, this is C, D, E, F, G. Then, H, I. So, technically, this is J. No? Letter C tayo, J. Yan. I know, naintindihan niyo naman. Tama naman yung mga nasa chat box natin. Letter C. Okay? Next, number 2. Sagot niyo sa 2. So, meron tayong 3, 6. So, plus 3, plus 5, plus 7. So, plus 9. No? Plus 9 tayo. So, that is 27. So, kung 27, dalawa na lang ang choices natin. It's either C or D. Sa letter tayo, F, G, F, G, H, I, J, K. So, dumadami yung ini-skip from plus 0, plus 1, plus 2, plus 3 tayo dito. L, M, N, O, P. So, letter C. Okay? So, yung una, walang in-skip na letter. Next, may isa. Next, may dalawa. Next, may tatlo. So, yan. Next, number 3. Anong sagot niyo sa number 3? Number 3, B, C, D, E. Then, F, G, H, I, J, K. L, M. So, pagka nag-next tayo, isang letter lang yung ginagawa, no? Yung dinadagdag. Yung sa baba, mukhang dumadami. Yan. Plus 2, plus 3. Okay? So, yung nagsusulat sa board, may nagsusulat sa board, yan, binubura ko lang. Okay. So, L, M, then M, N, O, P, Q, R. S, T, next. 5 na to. U, V, W, X, Y, Z, A, B. Then ito naman, B, C, D, E, F, G, H, I. So, 6 na. So, I, isang letter lang skip natin dito. J, so K. May K na tayo. So, wala na to. Wala na rin to. So, tignan nyo. Dito, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. So, dito, plus 7 tayo. Plus 7. So, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. KS tayo. Letter B. KS, no? Letter B. Tama ba? L, M, N, O, P, Q, R, S. Yan. Letter B. As in boy. As in B. Sabi ni Halen, B. Ba't marami nagsagot ng D? Nalito kayo? Hirap, no? Next, number 4. Number 4. B, C, D, E. E yung first letter. Wala na to. D, E, F. D, E, F. Ayan. May isang ini-skip. F, G, H. So, I, J. E, J. Wala na to. Wala na to. So, letter C yung sagot. Letter C yung sagot, no? Kahit wala pa yung isa. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. So, dalawa yung ini-skip dito. Yan, letter C. Next, number 5. Number 5. Anong sagot dito sa number 5? Number 5, letter A daw.
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L, wala na to. Wala na to. So, 0, 1, 2, 3. Next, X. Oh, ito mahirap. Patras, no? Patras. Ilan yan? R, S, T, U, S, T, S, T, U, V, W, X. So, dalawa lang. L, M, N, O. So, letter A. Plus 2 lang to. Okay? Nausundan po ba? Type G nga tayo guys kung nandyan pa. 105 viewers tayo. Yan, nausundan ba? Okay. Next, proceed tayo. So we are done with letter number series, no? Nasusundan pero hirap coach. Yes, puro letters eh. So practicein nyo lang yung alphabet, no? Isa-isahin nyo yung mga patterns. Yan. Okay? Ano to, pagka letters, wala talagang shortcut to. Kailangan gumana yung critical thinking nyo po dito, no? Medyo hindi naman siya mahirap. Bilangin nyo lang kung ilang letters yung ini-skip. Then, ano yung mga patterns. Usually, pagka ganito yung numbers, madali lang. Next, punta naman tayo sa tables, charts, and graphs. Yan. Basta sa math, pag example, madali. Pagka quiz, exam, mahirap. Oo, ganun talaga. Usually yung questions lumalabas during exams. Okay, proceed tayo. Try natin to. Sige nga, mag-analyze tayo ha. Tignan ko kung marunong kayo. Number 1. Anong sagot niyo sa number 1? Which month has the fewest total sales? Sige nga. Number 1, which month has the fewest total sales? Madali lang siya. Ang fewest natin, January. Very good. Di ba? Kita naman, January. Next, number 2. Which month has the highest overall volume? Number 2. Which month has the highest overall April. volume? Number 1, January. Number 2, it's between March or April. Mamimili tayo. No? Sino sagot natin? March or April? Tignan nyo to. Kay April, pantay-pantay yung tatlo. Kay March, mataas yung green. So dito guys, pag tinanggal natin yung mataas dito kay green, nilagay mo dito yan sa may bandang pink, pantay-pantay na yung tatlo. Tama? Try natin tanggalin to. Lagay mo doon. So pantay-pantay na sila. Ngayon, ang basihan natin yung yellow. Yung yellow, mas mataas yung kay April kaysa kay March. Ibig sabihin, mas mataas yung volume kay April kaysa kay March. Naintindihan po ba? Yan. April, yes. April po ang mas mataas. Next, number 3. Which shade made the most sales in March? Anong shade? Ang shade na mataas kay March ay yung color green. Ayan. Ito yun. Green. Yan. Pero ang may overall sales volume si April. Yan. Ganyan lang po magbasa ng bar graph. Next, pictograph tayo. Ito, madali lang tong pictograph. Which flavor of cake is the most favorite? Madali lang. Anong sagot? Number 1. Vanilla. Okay, we have vanilla. Very Vanilla. good. Vanilla. Next, number 2. How many one cake with strawberry flavor? Number 2. Ilan daw yung may gusto ng strawberry? Ilan? Vanilla pa rin. No, how many one cake with Ay. strawberry? How many? Ilan daw? 6 ko. 1/2. 6 po. Okay. Six po. Number 2, we have 6. Now, tandaan, pagka mga pictograph ang ginamit ni CSE, gumagamit sila ng ganito.
Ibig sabihin, in every one cake, there is 4 votes. No? So, kung strawberry yan, ito 4. Ito naman, dahil kalahati lang, 2. So, 4 plus 2, 6 tayo dyan. Okay? Next, number 3. Which flavor of cake is the least favorite? Madali lang. Chocolate. Chocolate. Yan. Easy lang Chocolate. naman yung, yan. Easy lang naman ang pictograph. Next, move tayo. Line graph tayo. So, pagalingan magbasa ng graph. Which year did Japan see a significant decline? Sige nga. Pag line graph, ang tinitignan dito yung trend. Tandaan, ha? Which year daw? Which year 2035. did Japan see a significant? Okay, we have 2035. Yes, tama. Yan, 2035. So, 2 beses nag-decline si Japan. By the way, si Japan yung color yellow. May 2 tayong decline dyan, no? Isa to. So, i-compare mo yung 2 yon. Kung sino yung mas malalim yung pagbagsak, yun yung mas significant. So, ito po yun. No, si 2035. Okay? Next, number 2. Which country has increasing trend? Sino? China. China. Okay, China. Very good. No, si China, kung papansinin nyo, pag sinabing increasing trend, dapat pataas. Walang pababa. No? So, lahat yan. Si Japan, bumaba. Si Orange, si USA, bumaba. Si Green, si UK, bumaba din, no? Si China is pataas ng pataas. Ito, yung color blue. So kahit na ganyan lang yan, increasing trend po yan. Next, number 3. In 2035, which country will produce the greatest number of cars? Ito yun. China ulit po. Okay, yung color blue, China pa din. Yeah. China na lang palagi, no? Pati sa West Philippines, charot lang. Okay. Questions. Yeah, madali lang naman. Titignan nyo lang yung trend, yung pinaka-line. Okay? Next. So, ito, ibahin natin. Ito yung medyo mahirap or nakakalito ng konti. Pero madali pa din. Pie graph. Number 1. How much is allocated for clothing? Clothing tayo, clothing. 10% po. Coach, paulit po yung number 3. Anong number 3? Ito, yan. Number 3, in 2035, which country will produce the greatest number of cars? Ito yon yung color blue. So, ang sagot natin, China. Yan. Inulit ko lang na may nag-request kasi. Next, balik tayo dun sa pie chart. How much is allocated for clothing? 2,000. Okay. Kung titignan nyo, si clothing, meron tayong 10%. Kung 10% ang clothing, tapos si Prof. D, merong budget na 20,000, ibig sabihin, kukunin mo yung 10% ni 20,000. So, ang sagot dyan ay 2,000. 2,000 pesos. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan ang ginagawa sa pie chart. Usually, nagmumultiply kayo, nagpa-plus, tinitignan ko sino yung malaki, sino yung maliit. Kita kagad dito, no? Number 2, which of the categories received the least amount of allocation? Sino daw? Yung Others. pinaka-least. Others. Rent. Si others, si rent ba? Si rent is the biggest. Rent is the biggest. So, ang least, pag sinabing least, pinakamababa, the lowest. That's Others. okay, 5% the others, no? And others. Next, number 3, yes, 1K yung others. Pero others lang, di naman tinanong na how much. Number 3, how much is allocated for food? How much daw? 5,000. Ang food natin is 25%. 25%. 25%. So, ibig sabihin, kukunin mo yung 25% ni 20,000, pwede mo namang i-mental na lang yan, no?
times Plus 25. 4. Divided by 4 yan. Parang divided by 4. Divided by So that 4. is 5,000. Yan. 5K. Meron po ba, coach, yan sa sub-prof? Usually, yung mga graph sa, ano yan, sa professional. Sa professional. Pero meron mga question dun sa general information. Gumagamit din sila dun ng mga graph. Meron din, lalo na kung based on the history. Kaya importante, marunong din kayo nito. Okay? Yan. Sa Gen Info, may mga ganito din naman. Next. Try natin ito. Medyo nakakalito. Kailangan magaling kayong mag-solve. So number 1, which company has an increasing trend? Sino yung may increasing trend? Honda. Wait lang, mute ko lang lahat. Which company has an increasing trend? Chat na lang tayo, chat. Tignan niyo yung mga yung trend ng per company. Pag sinabing increasing trend, pataas ng pataas. Okay, si Yamaha hindi pwede kasi bumaba dito, no? Bawal si Yamaha. Si Honda, 20, increasing. Okay, check si Honda. How about Suzuki? Suzuki hindi din bumaba dito. Parehas ni Yamaha bumaba, nag-decline. Si Kawasaki ganun din, nag-decline. Si Rusi, increasing din. Increasing din si Rusi. 3, 5, 7, 8, 9, 12. Basta hindi ka bumababa, increasing ka. So, anong sagot? Ang sagot natin dito ay Honda and Rusi. Dalawa. Honda and Rusi ang sagot. Okay? Silang dalawa yung increasing trend. Next, number 2. Which company has a total of 142 applicants? Sige nga, which company has a total of 142 applicants? Di po ba dapat companies, coach? Yan, thank you, Frank. Tama, dapat ganun ang sagot, no? Yun nga lang, syempre, based on the problem, which company? So siguro dapat nilagyan nila ng or, no? Company or companies have. Yan, nagkataon lang na dalawa yung sagot. Okay, anyway, next, number 2, which company has a total of 142 applicants? Pagka ganito na medyo marami, so dapat magaling kayo mamili kung sino yung ipa-plus. So, paano ang technique dyan? Ang pinapahanap, sino raw yung merong 142 applicants? Ipa-plus pa ba natin si Rusi? Kailangan pa bang i-plus si Rusi? Si Rusi, kailangan pa ba nating i-total yan? Hindi na, kasi sobrang baba. Tama? Si Yamaha at saka si Honda, automatic hindi na yan eh. Kasi kung papansinin mo, 'di ba? Kasi kung ipa-plus mo lahat 'yan, kung lahat 'yan ito-total mo, baka maubos yung time mo sa civil service. Pagka ganito na obvious naman, so wag mo nang i-plus, no? Si Rusi, wag na 'yan. So dalawa na lang, it's either Suzuki or Kawasaki. So si Kawasaki, plus natin 'yan. 18 plus 18, 36 plus 35, 71 plus 20, 91 plus 25, 116 plus 26, 142. Yan. So, Kawasaki. Okay? Pagka obvious na hindi naman yun ang sagot, again, wag yun ang i-plus. Kagaya ni Yamaha, sobrang taas. Si Honda, sobrang taas. Si Rusi, sobrang baba. So, wag mo nang i-plus yan, ha? Next, number 3. What month has the least total number of applicants? Obvious naman, no? What month has the lowest? Anong buwan daw? Yung may mababa. Okay. So, obviously, this is July. July ang sagot dyan. Yan. Very good. Anong sagot natin? Okay.
So, dito, lumalaki yung block, no? Ito, 1, ito yung 1, ito yung 1, 2, ito yung 1, 2, 3, ito yung 1, 2, 3, 4, ito yung... So, ang hahanapin natin, nandito na siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, letter D. Okay? So, lumalaki yung gap, no? Tapos, umiikot yan eh. Kung mapapansin nyo. Umiikot siya ng counterclockwise. So, letter D po ang sagot. Siyempre, hindi pwede yung C. Medyo malayo, no? Letter A, nandito na kasi tayo, oh. So, hindi rin pwede to. Most probably, yung B or D lang ang pagpipilian natin, pero malayo na masyado to. So, letter D ang sagot. Okay? Yan. Umiikot po yan. Umiikot siya ng counterclockwise. And then, habang umiikot yung ating box, nagdadagdag tayo ng block. Next, number 2. Number 2. Sige nga. Ano sagot niya sa number 2? Okay, tignan natin. Tignan niyo muna to. White, black, white, black. So, white, dapat ang next. Ito lang ang white. Ito, black. So, bawal na. Ito, black, bawal. Ito naman, yung letter D, parang mali. So, letter B talaga sagot. Letter B. No? Doon pa lang eh. So, sakto rin. Nagdadagdag tayo ng box. Ayan, ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, letter B talaga yung sagot. Okay, letter B. Next. Naiintindihan ba yung number 2, guys? Number 2. Type G nga kung nandyan pa. Type G. Yan. Mahirap siya, no? Nakakalito. Next, number 3. Which figure completes the series? Which figure completes the series? Sige nga, tignan natin. Practice. Lahat mag-practice. Which figure completes the series? Okay, paano yung pattern? 1, 2, 3, 4. So, babalik tayo dito. 5. Tama? Okay, so mali na to. Mali na yung B. Mali na yung B. Next, dito tayo. 1, 2. So, parang umiikot siya, no? Ilan iniikot niya? 1. Ito, 1, 2. So, nandito na. So, ang next natin, saan mapupunta yan? Nandito na. So, 1, 2, 3, 4. So, dapat nandito na siya. Ito. Letter C. Letter C tayo, ano? Letter C. Nakita yung guhit, di ba? Ang pinagpipilian natin A, C, or D. Tignan niyo yung guhit. Nag-move siya ng 3. Bibilang ka ng 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hanggang mapunta dun sa taas. Bumalik sa umpisa pero nasa taas na. Yes. Umikot yung guhit eh. So, letter C ang sagot. Okay?
Next, number 4. Number 4. Sige nga, number 4. Try nyo. C or B, ha? C or B daw. O, anong sagot? Tignan natin. Tignan niyo yung mga patterns, ha? Horizontal, vertical, horizontal, vertical. So, ang next natin, horizontal. So, bawal na to. Dalawa na lang, C or B. Sino kayang pipiliin natin? Tignan natin. Tignan nyo to, guys. Isipin na lang natin, kaya nagiging horizontal, vertical, horizontal, vertical kasi umiikot. No? Umiikot yung ating box. Ngayon, pagkaikot ng ating box, naging ganito. Ano nangyari? Ano nangyari? Yung ating, tawag dito, sorry. Ang ikot pala ng ating box, pa ganun, pa ganun. No? Pa-clockwise. Ngayon, pag ikot ng ating box, nababawasan yung block. Tingnan nyo, yung block natin na to, naging ganito na lang. Ibig sabihin, nababawasan, no? Yung block nagiging white, lumiliit. Ngayon, pag ikot dito, yung block natin, ito na. Pag ikot doon, yung block natin, nandito na. So, ibig sabihin, pag ikot, mawawala na yon, no? Ito na yon. Letter C yung sagot. Letter C. Yan. Habang umiikot, yung color block natin nagdi-disappear. Nagdi-disappear, no? Nakuha po ba? Ayan, no? Pagkaikot niya doon, pagkaikot niya dito, nagdi-disappear yung block. So, letter C. Letter C ang sagot. Okay? Sige nga, kayo naman, review tayo. Sagutan nyo to, 1 and 2. Sagutan nyo muna. Sige. Pakitype ng sagot nyo para napapractice natin. Mag-practice mag-isip. Ano sagot sa number 1? Which figure completes the series? Which figure? Number 1. Tignan natin yung 1 na. Left, right. Ay, kita ba? Left, right, left, right, left. Ang may left natin, ito. So, wala na kaagad to. Tama? Left, right, left, right, left. Okay? Next. Dalawa. Isa sa taas. Dalawa. So, anong next? Isa sa baba. Ito yon. So, letter D. Nakuha ba letter D? Yan. No? Ganun lang. Parang nagna-number lang tayo. Nakuha ba yung letter D? Patingin nga ng chat. Okay, puro D naman nakuha. Next, number 2. Which figure completes the series? Number 2, anong sagot niya? Tingnan nga natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, umiikot pa rin.
Habang umiikot yung box, nalalagyan ng isa pang box na maliit, no? Habang umiikot yung square, nagdadagdag tayo ng isa pang square na maliit. Nakuha? So, ibig sabihin, ang next natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin, bawal na to. So, andito na tayo sa A, B, C. So, mukhang ito yung sagot, di ba? Umiikot eh. So, nandito na yung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawal to, bawal to. Tama? Kasi ang ikot natin clockwise eh. So, letter A. Naintindihan po ba? Letter A? Yan, letter A tayo. Moving tayo. Nagro-rotate po siya ng clockwise. Umiikot siya ng clockwise. And then, habang umiikot, nagdadagdag din ng small boxes. Next, number 3. Which figure completes the series? Number 3. Number 3, anong sagot? Sige nga. 1, 1, 2, 1, 2, 3. So, most probably 1, 2, 3, 4, no? 1, 2, 3, 4. Ito, wala. Ito, wala. Ito, wala. So, letter A. Letter A, no? Tama? Letter A, guys. Nakita ba? Bakit letter A? Tama rin naman, no? Taas, baba, top, baba, top. O, letter A talaga. Tama yung A. Next, number 4. Number 4 na tayo. Which figure completes the series for number 4? Sige nga, number 4. Dito muna tayo sa line. Sa line muna tayo. 1, 2, 3, 4. Most probably nandito yan. 5. Letter C. Mali na to. Mali na to. Mali na to. Tama? Letter C. Agree ba? Letter C, guys? Very obvious, no? Very obvious. Yan. So, dito nagtatapos yung ating review. May naintindihan ba? May naintindihan ba? Okay. So, okay lang ba? Bago tayo mag-goodbye, mag-my day lang si Prof. D. Mag-i-screenshot lang ako for documentation. Okay lang ba mag-open tayo ng camera? Mag-ano lang ako, guys, documentation lang. Sa mga pwede lang naman. Yan. Open tayo camera, guys, for the attendance for today. Bukas, according kay Coach Nicole, tomorrow, meron tayong general information, no? So, isasend ko yung PowerPoint, guys. Isasend ko yung PowerPoint sa GC. If you have any questions regarding dun sa mga binigay kong items, pwede kayong mag-chat sa GC, no? Para at least ma-clarify natin. And then may incoming mock test tayo. Ako yung gumawa ng mock test. So hopefully ma-checkan nyo yung, masagutan nyo yung mga analytical ano doon, no? Yeah, mag-attendance lang ako. Okay lang. Open tayong camera para masaya. Yan, smile tayo. Ano? Asan yung iba? Wait lang ah. Ang dami pala natin. 90 plus. Okay, yan. Kaya mag-alala, hindi ko ito ipopost publicly. Sa akin lang for documentation. Okay, attendance lang. Okay, so 1, 2, 3, smile. Yan, hindi naman kita names nyo. Isa pa. 3 batches to eh. 1, 2, 3, smile. Nice one. Isa pa. Last one. 1, 2, 3, smile. Yan. So, yun lang guys. Thank you so much sa pagdalo. Yan. So, papost ko na lang yung recording sa para makapag-review pa kayo. Yan. Hopefully, makapasa kayong lahat. No? Yun naman ang laging pinagdadasal ko.